Hello everyone! So here's another video at ito nga po yung tungkol sa recent updates ng visa application. Dahil nga po ang daming nag-request nito na gawan ko daw ng video at i-explain ko daw in Tagalog. So starting June 1, 2025, the Polish Embassy in Manila will no longer accept visa application through BLS. Yes, tama po yung narinig nyo kasi instead na magbubook kayo via BLS is via e-consulate system na. So babalik ulit sa dating process ng pagbubook ng appointment. Before po tayo magpatuloy sa topic na to, gusto ko lang din linawin kasi ang daming naguguluhan kung kailan ba yung start ng pagbubook sa e-consulate. So nakita nyo naman guys yung advisory sa mismong website ng gov.pl na starting tomorrow, May 27, 2025, pwede na po kayong mag-book ng appointment via e-consulate, which is magbibigay sila ng available na dates from June 1 to 15. So, ang schedule na yun is good for 2 weeks. And then, yung next schedule ulit na mag-open sila is on June 3, which is mag-start ulit yun ng June 16 to June 30. Akala po kasi ng iba na ang pagbubook ng appointment via e-consulate is mag-i-start pa ng June 1. Hindi po. Mag-i-start na po siya ng May 27 at 11 a.m. So, Philippine time po ito, hindi po siya Poland time. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung advantage at disadvantage nito, guys. Before ko po ituro sa inyo kung paano mag-book ng appointment. Unang advantage niya, guys, is direkta na kayong makikisalamuha with the embassy. Kasi, true government system na siya at hindi na siya dadaan ng third party. So, mas mabilis po ito, transparent, at less yung chances nyo na magkamali or madelay yung pagbubook nyo ng appointment. Dahil wala na ding middleman, meaning wala ng extra service fees na kailangan bayaran. So, cheaper siya in that sense at mas makakaiwas po kayo sa mga nangi-scam. At ang disadvantage naman nito guys, lalong-lalo na sa mga first-timer at hindi pa talaga nakasubok mag-book ng appointment through embassy, since direct booking na nga po siya, wala na po yung in-person support na usually nabibigay ng BLS. At kung hindi ka rin familiar sa system na to, sa pagbubook is medyo challenging po yun talaga sa part nyo. Additional disadvantage guys, dahil nga online yung booking na to, meron talagang risk na possible maging overcrowded yung system dahil nga sa madami din yung nag-a-apply at nag-aantay ng booking appointment. At possible din siya magkaroon ng mga technical issues na hindi naman natin yun control at posibleng mawala yung schedule appointment. Another question, kung ito bang pagsiswitch ng pagbubook ng visa appointment via e-consulate is makaapekto nga ba ito sa pag-grant ng visa or magkakaroon ba ng changes? So wala po siyang epekto dun sa recent updates sa pag-i-strict nila ng pag-grant ng visa. So remain pa din po yung info na yun na up to 90% yung ikakat nila at 10% lang yung possible na approval ng visa. In short, hindi pa rin po siya magbibigay sa inyo ng 100% guarantee para mabigyan kayo ng approval na visa. So, binago lang po nila yung pagbubook ng visa appointment. Yun lang po yung purpose nito na nag-switch sila into e-consulate system. At ngayon, punta na po tayo sa tutorial kung paano nga ba mag-book ng visa appointment via e-consulate. Punta lang po kayo sa econsulate.gov.pl. So, try ko talaga i-access yung sa Philippines kaso wala pa talaga. Dahil May 26 pa lang ngayon, so i-try natin yung Singapore kasi pares lang naman yan sila ng format. So, pag na-select nyo na yung country, punta na kayo dito sa National Visa Register Form. So, yan yung makikita nyo guys. Pag maklik nyo, then i-copy nyo lang yung parang captcha. Tapos, click nyo lang yung next. And then, mariredirect na po kayo dito. At makikita nyo po yung category na to na type of service. Then, choose National Visa Work. Tapos, click nyo lang din yung location. Lalabas po yan kung anong lugar kayo mag-visa appearance. Since hindi pa nga natin pwede ma-access yung sa Philippines, so trinay lang natin yung sa ibang bansa. At ayan, may makikita na kayong available na booking appointments. Then, click nyo lang yung complete preliminary application form. Tapos, mariredirect na kayo dun sa application form at fill upan nyo na yan ng personal details nyo guys. And then, punta kayo dito sa may travel data.
Tapos input nyo lang yung intended date of arrival nyo to Poland. And then, kailangan nyo din mag-input ng date of departure o yung pag-alis nyo din sa Poland. So, i-assume mo lang na 1 year ka lang mag-work dito sa Poland. Kasi kailangan nyo talaga maglagay ng data dyan. Tapos, punta na po kayo dun sa passport details. Ilagay nyo na yung passport number nyo. And then, i-click nyo lang yung ordinary passport. Tapos, i-scroll nyo lang yan pababa. And then, punta na kayo dito sa data document authorizing you to work. At may makikita po kayong instruction dyan. So kung ang employer nyo po ay agency or under agency po kayo magtatrabaho dito, piliin nyo po yung pang-apat. At pag clinic nyo po yung instruction na kulay blue, lalabas po yung format ng work permit, kung ano yung itsura niya. So ikumpara nyo po yan sa hawak nyong work permit. So example lang to guys, pinili ko yung number 4. So pwede nyo po yan i-click lahat at ikumpara nyo yung hawak nyong work permit. Makikita nyo naman po yung itsura niyan. Pero mostly talaga ang work permit is nagfo-fall dito sa number 2. Kapag na-select nyo na po yung kapareha sa working permit nyo, and then next, i-input nyo na po yung details na nakalagay sa mga working permit nyo. So nakikita nyo naman po yung guide, sundan nyo lang po yun. So input nyo lang dito yung date of issued ng working permit nyo, and then yung date ng validity. At dun sa baba naman na may nakalagay na issued by, i-select nyo lang kung saan voivode office in-issue yung working permit nyo. So code po yan, makikita nyo yan sa upper right ng working permit nyo. Tapos i-check nyo lang yung maliit na box, then click nyo lang yung correct and save. And then yan po yung lalabas, which is makaka-receive kayo ng notification link for confirmation sa email nyo. So kailangan nyo siyang i-activate within 48 hours. At ganito po yung itsura niya na marireceive nyo sa email. So need nyo po i-click yung link para ma-confirm yung booking schedule nyo. So yun lang guys. Thank you so much. Bye!